Sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa Pag-ibig Online kahit hindi na mag-fill up ng Pag-ibig Loan Form. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang Virtual Pag-ibig. And then hanapin at i-click lang natin itong Virtual Pag-ibig account under ng www.pagibigfundservices.com. At may makikita tayong data privacy, so basahin na lang po natin lahat yan. Then kung okay na, i-click natin itong box katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At kung may check na, i-click na natin itong proceed. At mapupunta na po tayo sa homepage ng Virtual Pag-ibig. So dito kailangan nating mag-login. So kung hindi pa na-register yung Pag-ibig number ninyo online, wala pa kayong password at user ID, may video po akong nagawa na ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali ninyo makita. Pero kung na-register na ninyo yung Pag-ibig number ninyo online, i-click na po natin itong login. And then may makikita po tayong ganito. So dito i-click lang natin itong continue. At dahil nakapag-register na tayo ng email address at password natin online, so pwede na tayong mag-login dito. So ilagay nyo na lang po yung email address at yung password na ginawa ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong login. And then makakapasok na tayo sa homepage ng ating Virtual Pag-ibig online account. So dito i-click lang natin itong tatlong linya dito sa taas. At dito makikita nyo po yung mga latest updates kagaya ng mga announcement, mga news, tapos yung mga products na ino-offer nila kagaya ng regular savings, MP2 savings, housing loan, multipurpose loan, calamity loan at Pag-ibig loyalty card. So ngayon dahil gusto nating mag-loan ng multipurpose, i-click natin itong multipurpose loan. And then may makikita tayong ganito. So kung nakikita ninyo, member has no existing multipurpose loan application. So dito kailangan nating mag-loan kasi wala pa tayong existing loan na application. So i-click lang natin itong apply now. At kung ganito yung makikita ninyo, unable to file online MPL or multipurpose application due to the following reasons. Your current employer does not have a Virtual Pag-ibig for Employers account. So ibig sabihin yan, hindi kayo makaka-proceed dito. Kasi yung employer ninyo, wala daw silang Virtual Pag-ibig for Employers account. Kaya hindi kayo makaka-proceed dito. Pero wag mag-alala kasi pwede pa rin kayo mag-apply ng multipurpose loan application through online. So bali panoorin nyo na lang po yung video ko kung paano mag-apply ng multipurpose loan online kahit hindi kayo mag-register sa inyong Pag-ibig online at kahit hindi naka-register yung employer ninyo sa Virtual Pag-ibig account for employers. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali ninyong makita. Pero kung pagka-click ninyo ng apply now at may makikita kayong ganito sa baba na members contribution details, so nandito yung total savings ninyo at number of contribution, tapos yung loan entitlement kung magkano yung total na makukuha ninyo. So bali ang makukuha ninyo ay 80% of TAV or total accumulated value. At dito naman sa baba, i-deduct yung existing loans. For example, meron pa kayong calamity loan na hindi nabayaran or meron kayong multipurpose loan na hindi pa tapos bayaran, i-deduct po nila lahat yan dito. Tapos yung maximum net proceeds, ito na lang po yung matatanggap ninyo. So kagaya sa akin, 13,346 yung dapat na matatanggap ko. Pero i-deduct nila yung natitirang loans ko. Wala akong calamity pero meron akong natitirang multipurpose loan na hindi pa tapos bayaran. Kagaya niyan, 4,000 pa yung natitirang loan ko kaya i-deduct nila yan sa 13,000. So yung makukuha ko na lang is 9,303 pesos. Pero take note guys, yung nakalagay na maximum net proceeds dyan, wag muna kayong mag-expect ng todo kasi minsan depende pa rin sa employer kung magkano yung i-confirm nila na net proceeds na makukuha mo at depende pa rin po yan sa evaluation ni Pag-ibig. So pwede pa rin po yung tumaas or bumaba. So dito na tayo sa paglalagay ng desired net proceeds. So kung magkano yung gusto ninyong i-loan. So dito pwede nyong ilagay yung amount dito. Pwede nyong i-type, for example, 5,000, 6,000, ganyan. Basta hindi lang po lalagpas sa maximum net proceeds na nakalagay dito.
pwede pong mas mababa sa maximum net proceeds yung ilalagay ninyo dito sa desired net proceeds, pero wag lang lalagpas sa maximum net proceeds. Pero kung gusto ninyo yung maximum net proceeds yung gusto ninyo makuha, i-click nyo na lang po itong box katabi ng maximum net proceeds para ma-checkan. At kung may check na yan, automatic nyo nang makikita yung maximum net proceeds dito sa desired net proceeds. At next, dito naman tayo sa baba sa pag-select ng loan purpose. So, i-click lang natin ito. So, dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung purpose ng pag-loan ninyo. So, pwedeng minor home improvement, home renovation and upgrades, livelihood, additional capital in small business, purchase of appliance and furniture, electronic gadgets, payment of utility, credit card bills, health and wellness, tuition, education expenses, vacation or travel, special events, at kung wala sa mga nabanggit dito, i-click nyo na lang po itong other needs. At kung nakapili na kayo, dito naman tayo sa baba sa pag-select ng loan term. So, i-click lang natin ito. So, dito pwede kayong pumili kung 2 years loan term or 3 years loan term yung kukunin ninyo. So, depende na yan sa inyo. Kung gusto ninyong madali lang matapos, pwedeng 2 years. Pero kung gusto ninyong konti lang or maliit lang yung babayaran ninyo monthly, pwedeng 3 years yung kukunin ninyo. So, nasa sa inyo na po yun kung ano yung term na kukunin ninyo. At kung okay na at nakalagay na kayo ng desired net proceeds, tapos yung purpose at yung loan term, i-click nyo na po itong proceed. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa loan application details. So dito, ito yung makukuha ninyo, itong net loan proceeds. Kasi sa akin dapat 13,000 pero may balance ako na 4,000 kaya dinidak nila tapos yung matatanggap ko na lang is 9,303. So kagaya ng sabi ko kanina, may note silang nilagay dito na pwede pang ma-change yung mga amount na nandyan depende na sa branch approval. At kung okay na kayo dyan, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng Pag-ibig Loyalty Card number. At sa mga nagtatanong, kailangan ba talaga na meron kang Pag-ibig Loyalty Card? Ang sagot dyan is yes, dapat meron talaga kayong Pag-ibig Loyalty Card kasi doon po ihuhulog yung pera na makukuha ninyo sa loan galing kay Pag-ibig. At sa mga nagtatanong paano daw kung wala silang Pag-ibig Loyalty Card, pwede ba daw yung mga bank account nila or mga GCash nila? Ang sagot dyan ay hindi po pwede. Dapat kukuha po talaga kayo ng Pag-ibig Loyalty Card sa Pag-ibig branch. So bali may video na po akong ginawa dyan kung paano kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card sa mismong branch. Ilalagay ko na lang din po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. So kung meron na kayong Pag-ibig Loyalty Card, i-click nyo na lang po itong Select Loyalty Card Account. And then makikita nyo na po dito yung Pag-ibig Loyalty Card account ninyo at nandito yung loyalty card number ninyo sa baba. So kung okay na yan, i-click nyo na lang po ito. At pagkatapos automatic pong malalagay yung pangalan ng bangko kung saan nakatie up yung Pag-ibig Loyalty Card ninyo. So kagaya sa akin, Asia United Bank, kaya ito yung nakalagay dito. So kung okay na kayo lahat at wala namang problema, punta na tayo dito sa baba. I-click lang natin tong box katabi ng click here para ma-checkan. At kung okay na at may check na, i-click na po natin itong submit. And then may makikita tayong tanong dito na submit multipurpose loan application. So dito i-click lang natin itong yes. And then may makikita tayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number na nakaregister sa inyong Pag-ibig account. So kung tama pa ito, ang ending ng inyong mobile number na nakaregister sa inyong Pag-ibig account, kung active pa ito, i-click nyo na lang po itong OK. At mapupunta tayo dito sa paglalagay ng OTP code. So, meron kayong marireceive na text na kagaya nito. So, nandito po yung OTP. So, itong OTP na ito po yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong proceed. And then, dito makikita nyo na po yung multipurpose loan application ninyo. So, pwede nyo pong i-track dito. So, kung nakikita nyo yung status ng application ko is pending pa. Kasi hindi ko na-inform yung employer ko. So, dapat inform nyo talaga yung employer ko. Kagaya sa akin, umabot pa ng 2 days bago ko na-inform. So, dapat inform nyo na nag-apply kayo para ma-certify nila. Basta wag nyo i-click itong cancel na nakalagay dito guys kung ayaw ninyong makancel yung application ninyo. Pwede nyo rin pong i-click itong view, itong kulay blue na view. So, makikita ninyo dito yung loan application details. So, bali yung status na nakalagay dito is pending pa rin. Tapos nandito lahat yung mga details ng niloan ninyo.
And then pagka-certify ng employer ko, may na-receive akong text na kagaya nito. Your multipurpose loan application has been forwarded to Pag-ibig. So kung may ma-receive kayong text na kagaya nito, buksan nyo po ulit yung Pag-ibig online account ninyo. Then punta kayo sa multipurpose loan. So pagka-check ko doon, yung status ng application ko is approved. Tapos yung next step niya is await for Pag-ibig loan verification. So pwede nyo pong i-click itong view ulit guys. So dito pagka-check ko, yung status niya is approved na. Pero awaiting pa rin yan ng verification ni Pag-ibig. So i-check nyo na lang po from time to time dito kung ano ng status ng application ninyo. Kagaya sa akin, the next day, ganito na po yung nakikita ko for Pag-ibig Fund Processing. So kung ganito po yung makikita ninyo, mag-antay na lang po kayo ng mga ilang araw at i-check nyo na lang po from time to time yung Pag-ibig loyalty card ninyo kung may laman na po. So ganun lang po kadali, nasa 3 to 5 working days simula nung nag-apply kayo, matatanggap nyo na po yung pera. Pero for example, Saturday and Sunday, mag-expect po kayo na hindi talaga gagalaw yung application ninyo dyan. So working days po ang basihan.